At sa ating pong unang-unang balita, napanatili nga po ng bagyong Basyang ang lakas nito habang unti-unting lumalapit sa may bandang silangang bahagi po ng Mindanao. Huling namataan ng bagyo sa layong 440 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito'y kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso naman na hanggang 80 kph. At ayon po sa Pag-asa, asahan po na ang malalakas na mga pag-ulan at hatid na hangin sa mga lugar na dadaanan po ng bagyo. Sa ngayon po nakataas na ang signal number 2 sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion po ng Bukidnon at maging sa Camiguin Island. Habang signal number 1 na rin sa ilang bahagi po ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Islands, Guimaras, Iloilo at Capiz. Pati po sa southern portion po ng Aklan at ilang bahagi po ng Antique. Nakataas na rin po ang signal number 1 sa ilang pang bahagi ng Mindanao, kasama dyan ang Dinagat Island, ilang bahagi po ng Davao Region, Cotabato, Maguindanao at Zamboanga. At ayon po sa Pag-asa, posibleng tumama sa kalupaan ang bagyong Basyang sa Surigao del Sur ngayong gabi o bukas ng umaga. Sa iba pang balita, insufficient daw in substance kaya ibinasura po ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin po niyan, hindi napatunayan ng dalawang nagreklamo sa komite na may impeachable offense ang Pangulo. Unang binusisi ito noong Martes na inihain po ni Attorney Andre De Jesus at ang inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Pero sa debate ng mga mambabatas, pinuna na masyado raw nakabase sa hearsay o sabi-sabi, media reports at kulang din sa personal knowledge ang complainant. Naging madugo rin ang pagbusisi sa ikalawang impeachment complaint na inihain naman po ng Bayan at ng Makabayan Bloc. Kabilang sa grounds for impeachment ang alegasyong may kinalaman ng Pangulo sa kickback at budget insertions batay po sa alegasyon ni Zaldico. Pero dahil kailangang may personal knowledge ang naghain ng reklamo at hindi makakaharap si Zaldico, hindi po ito nakalusot. Sa Lunes, February 9, mag-aaproba ng committee report at ito po'y itatransmit sa plenaryo. Doon ito pagbobotohan ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ang desisyon ng House Committee on Justice o kaya hindi. Yan po ang binabanggit earlier na yan po ang sinasabing cremation na po ng naturang impeachment complaint. Biguho namang mapatalsik kahapon si Senate President Vicente Soto III matapos nga pong may mga magtangkang siya'y palitan sa pwesto. Mismong si Soto nga po ang nagkumpirma sa tangkang coup d'etat pero ito raw po'y napigilan ng mayorya. Lumutang po ang pangalan ni Senador Loren Legarda bilang posibleng kapalit ni Soto pero ayon po sa pinuno ng Senado napagkasunduan nga nila na magkaroon ng term sharing kung saan po pupunuin o pauupuin din bilang Senate President si Legarda bago matapos ang 20th Congress. Ayon kay Senador Mig Zubiri, nanatiling malakas at buo ang mayorya ng Senado. Samantala, ayon po kay Senator Ping Lacson, hindi pa penal ang nag-leak na draft ng committee report tungkol nga sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po ng flood control scandal. Ayon kay Senator Ping, kasama sa draft report ang rekomendasyon na kasuhan po ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas. Kasama sa mga inirekomendang kasuhan sina former Congressman Zaldico. Kasama rin si Senator Bong Revilla. Pati ang mga senador na sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at maging si Cheese Escudero. Damay din sa pinakakasuhan si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Ayon kay Lacson, 7 pirma na ang nakuha niya sa pinaikot na draft ng committee report. Pero ilang oras nang bawiin naman po ito ni na Senators Miguel Zubiri, JV Ejercito at Win Gatchalian. Sa ngayon, ayon po kay Lacson, kailangan niyang makakuha ng 11 pirma mula sa 20 miyembro ng komite. Kung walang sapat na bilang, wala siyang maire-report sa plenaryo at walang makokonsiderang final report. At yun na nga ang ating naipaliwanag kanina, baby girl. Sa ilang pang balita naman po'y pinatawan muli ng panibagong suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa botong 238 affirmative votes laban sa 10 immediately suspended without pay si Barzaga.
5 araw lamang yan mula po nang matapos ang naunang 60-day suspension na ipinataw po sa kanya. Ayon kay House Committee on Ethics Chairperson J.C. Abalos, imbis daw kasi na magtino si Barsaga ay kabaliktaran daw ang nangyari. Habang suspendido pa raw si Barsaga mula December 1, 2025 hanggang Enero at 30 ay patuloy pa rin daw ang umano'y repeated escalating misconduct ng kongresista. Pero si Davao City Congressman Paulo Duterte at ang kanyang mga kaalyado kinundi na ang muling pagsuspende kay Barsaga. Giit ni Congressman Duterte, may karapatan daw si Barsaga sa freedom of expression. Biniraho naman ni Barsaga ang Kamara na ginagamit lang ang suspensyon sa kanya para ilihis ang issue mula sa flood control scandal. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa